Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Si Gerald nang makita ang text message. Ano kaya ang nangyari sa Shantytown? Mukhang hindi pa bumabalik ang tito na tinatawag nila. Hindi pwede, kailangan niyang magmadaling bumalik para tingnan kung ano ang nangyari. Sa pagkakataong ito, inangat ni Gerald ang ulo niya para tingnan si Seth. Seth, pwede mo ba akong tulungang pakinggan at tingnan kung may nangyayari sa Shantytown na pinanggalingan ko? Tanong ni Gerald. Agad namang pumayag si Seth. Pagkatapos nito, lumuhod siya sa lupa para makinig. Parang maraming tao ang pumunta doon. Maraming tao ang nagtitipon-tipon doon. Pero hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Sabi ni Seth. Nakakunot ang noo ni Gerald habang iniisip niya ang sitwasyon. Masama ito. Ang mga ito ay mula siguro sa pamilyang Gunter. Si Felton ang nanakit kay Sierra at ang tito niya ang nanlaban at nagpalayas sa kanya. Kaya naman, hindi sila hahayaan ng pamilyang Gunter ng ganoon lang. Bukod dito, paniguradong malalaman nila kung saan sila matatagpuan. Makikita ang galit sa mga mata ni Gerald sa oras na ito. Leo, bumalik na tayo. Kasalukuyan sa Shantytown. Tama ang narinig ni Seth. Ang lahat ng mga tao sa village ay nagtipon sa main street ng Shantytown. Bukod pa dito, may isang grupo ng mga master mula sa pamilyang Gunter ang nagbabantay sa kanila sa oras na ito. Hindi nakatakas si Monica sa kanila at nahuli siya bago siya dinala sa harapan ni Felton sa oras na ito. Nakatayo si Felton at nasa likod ang kanyang mga kamay sa sandaling ito habang nakapikit. Nasaan si Gerald? Sabihin mo sa akin kung nasaan siya ngayon. Kung hindi, sisimulan ng mga tauhan ko na patayin ang mga tao dito. Sa pagkakataong ito, hindi darating ang gong iyon para iligtas kayong lahat. Malamig na sinabi ni Felton. Hindi ko alam kung sino si Gerald. Ikaw ang gong pumutol sa braso ni Sierra. Isa kang halimaw na walang awa sa isang bata. Galit na galit si Monica at pinandilatan lang niya si Felton habang galit na galit niya itong sinigawan. Napailing lang si Felton nang marinig niya ito at pilit siyang ngumiti. Alam kong may master na nagtatago sa Shantytown na ito. Mukhang hindi ka natatakot at sa palagay ko ay hindi mo dapat subukang sayangin pa ang oras ko. Mayroon na akong paraan para harapin ang taong iyon. Sa oras na ito, hindi lang si Gerald ang hinahanap ko, pero gusto ko din hanapin yung lalaking tumulong sa kanya para maghiganti. Kaya kung ayaw mong matulad sa batang iyon at maputol ang braso mo, sabihin mo na lang sa akin ang totoo ngayon din. Binalaan muli siya ni Felton. Habang nagsasalita siya, bigla niyang iniunat ang kamay niya habang nakahawak sa leg ni Monica. Hindi ko alam kung sino si Gerald. Iniunat ni Monica ang kanyang mga kamay para hampasin si Felton habang pilit itong kumakawala sa pagkakahawak nito. Well, okay. Mukhang hindi kayo susuko hanggat hindi kayo nakakita ng dugo. Dahil doon, papatayin ko ang ilan sa inyo para maging mabuting halimbawa kayo sa iba. Naglagay si Felton ng kaunting lakas sa kanyang braso at naghanda na siyang basagin ang leg ni Monica. Sa oras na ito, ang iba pang mga masters mula sa pamilyang Gunter ay handa na ring pumatay ng ilang tao. Hoy! Magbabayad ka gamit ang buhay mo. Isang malakas na boses ang biglang umalingaw-ngaw. Ang boses na ito ay napakabingi at masyadong malakas, lumitaw ito kasunod ang malakas na pagsabog ng alikabok. Pagkatapos nito, isang maliit na bato ang umangat mula sa itaas ng alikabok at direkta itong lumipad patungo sa ulo ni Felton. Walang kamalay-malay na binitawan ni Felton si Monica para umiwas sa maliit na bato. Boom! Ang maliit na bato ay napunta sa isang makapal na puno. Umatras ng 2 hakbang si Felton habang mahigpit na pinagdikit ang kanyang mga kilay. Isang master. Ang Shantytown na ito ay hindi ganoong kasimple. Sabi ni Felton habang mapahamak siyang nakangiti at nakatingin sa 2 tao na naglalakad papunta sa kanya. Nandito ka pala, Gerald. Alam kong walang sinuman ang makakatago sa akin sa planetang ito. Parating tama ang aking hula, sigaw ni Felton habang pilit na ngumiti. Gerald, bilisan mo at patayin mo ang lalaking ito. Siya ang humiwa ng braso ni Sierra, pero muntikan na niya akong patayin kung hindi ka dumating dito ng mas maaga, sigaw ni Monica habang nakatitig kay Felton at unti-unting nalulusaw ang kanyang kaninang takot na nararamdaman. Dahan-dahang hinimas ang ulo ni Monica at tumingin si Gerald kay Felton bago siya nagsalita. Hindi ko inasahan na magiging ganito kaka-confident, Gunter. Bukod sa judgment mo sa village na ito, ano pa ang iba mong alam?
Oh? Nagtataka ka? Well, hula ko na mabubura ko ang lahat ng skill at lakas mo. Pagkatapos nito, ibabalik kita sa Gunter Manor para harapin ka ni Lola. O baka gusto mo na ako ang papatay sa'yo? Masyadong malakas ang loob mo, ayan ang masasabi ko. Masyado kang matapang kahit na wala ka pang magagawa. Anong masasabi ko? Ganito talaga ako, eh. Tumango si Gerald nang marinig niya iyon, ganoon ba? Pasensya na pero madidismaya ka sa akin ngayon, Gunter. Leo, sumugod ka? Mag-ingat ka sa Dead Annie. Masusunod, sigaw ni Leo, habang nakataas ang kanyang ulo bago siya humakbang pasulong. Makalipas ang ilang segundo, maririnig ang malakas na pagsabog sa paligid ni Leo, habang ang alikabok ay bumalot sa buong lugar. Naramdaman ni Leo ang matinding kapangyarihan na pinakawalan ni Leo, na kahit ang lapag at bundok at yumayanig na sa sandaling ito, ngunit pinakita lang ni Felton ang mapanuyang ngiti, mukhang nakahanap ka ngayon ng katulong. Big deal? Napagtanto ni Felton kung ano ang nangyari at unti-unting nawala ang kanyang ngiti sa sandaling ito. Sa gitna ng alikabok, makikita ang katawan ni Leo na patuloy na lumalaki sa sandaling ito. Pagkatapos lumaki ng kanyang katawan, si Leo ay 3 metro na ang taas at siya ay naging isang higante. Kung hindi pa iyon sapat na nakakatakot, ang mga muskles sa kanyang katawan ngayon ay naging parang bakal na. Sabi ni Felton habang mabilis na kumikibot ang mga talukap ng mga mata niya. Bago pa man makabawi si Felton sa kanyang pagkabigla, mabilis na tumakbo na si Leo papunta sa kanya. Kahit na hindi pa siya masyadong malapit kay Felton, ginamit na ni Leo ang kanyang napakalaking aura para ikulong si Felton sa kanyang pwesto. Hindi ito maganda. Bumuntong hininga si Felton habang sinubukan niyang gamitin ang magic artifact ng pamilyang Gunter na dala niya. Ito ang Dead Annie. Gayunpaman, naghanda na si Leo sa taktikang gagawin ni Felton. Napagtanto niya kung ano ang sinusubukang gawin ni Leo, kaya ang napakalaking lalaki ay nagpakawala ng isa pang malakas na ungol. Ang malakas na ungol ang nagpayanig sa eardrums ni Felton, hanggang sa naging blanko ang kanyang isip. Pansamantalang naparalisa ang kanyang katawan kaya madaling hinagis ni Leo si Felton sa ere. Bago siya tumalon at sinuntok si Felton sa lupa papunta sa kanyang dibdib. Narinig ang mga nabaling mga buto bago bumulwak ang maraming dugo mula sa bibig ni Felton. Ang kanyang buong mundo ngayon ay umiikot habang ang kanyang katawan ay mabilis na humampas sa lupa. Habang abala si Leo kay Felton, si Gerald naman ay masyadong abala sa pakikipaglaban sa mga master ng pamilyang Gunter. Kung tutuusin, mabilis niyang hinarap ang lahat ng masters ng pamilyang iyon ng kasing dali ng paghiwa niya ng mga gulay para sa dinner at lahat sila nakahandusay na ngayon at walang malay. Ang katawan ni Felton ay bumagsak ng malakas sa lupa at ito ang dahilan kung bakit nabuo ang malaking butas sa lapag. Nang humupa na ang alikabok, naglakad si Leo patungo sa paralisadong lalaki, nakasara ng mahigpit ang kanyang bakal na kamay habang naghahanda siyang suntukin muli si Felton. Paniguradong magiging tinadtad na karne na si Felton kapag inatake pa muli siya ni Leo. Nang makita iyon, mabilis na sumigaw si Gerald pagkatapos niyang tapusin ang mga miyembro ng pamilyang Gunter. Leo, teka. With all due respect, Crawford, hindi lang maraming masasamang krimen ang ginawa nitong mayabang at dominanteng bata na ito, kundi nagsinungaling din siya sa atin sa harap mismo ng mukha niya. Inakala ko noong una na siya ay isang hindi kapanipaniwalang master, pero siya ay isang walag kwentang tao lang pala, sagot ni Leo, habang makikita sa kanyang mukha na hindi pa siya kontento sa kanyang mga atake. Base sa obserbasyon ni Gerald, napansin niya na si Leo ay mahilig manira ng mga bagay pagkatapos ng kanyang transformation. Regardless, mabilis na sumagot si Gerald sa sandaling iyon, basta huwag mo pa siyang patayin. Siya ang pinakamatandang young master ng pamilya Gunter. Narinig ko rin na talagang mahal na mahal siya ni Lord Gunter. Tama? Mabuti na lang at realistic ka pa rin, Gerald. Mahal na mahal ako ng lola ko, kaya kung talagang papatayin mo ako ngayon, siguradong dudurugin ka niya. Kaya bilisan mo at sabihan mo ang halimaw na ito na umatras para makasama mo akong bumalik nang makita mo ang aking lola. Baka mabigyan pa kita ng isa pang pagkakataon kung gagawin mo ito. Malapit nang mamatay si Felton sa oras na inutusan ni Gerald si Leo na huminto. Kung tutuusin, masyado na siyang makapangyarihan noong bata pa siya at hindi niya masyadong sineseryoso ang lahat. Wala siyang laban sa mutated na halimaw na ito kaya ito ay magiging isang nakakatuwang karanasan para kay Felton, at bago pa sumigaw si Gerald, naisip ni Felton na hindi na siya makapagsalita pa sa pagtatapos ng kanyang buhay. Dahil sinabihan ni Gerald si Leo, naisip ni Felton na paniguradong nagdadalawang isip si Gerald sa kapangyarihan ng pamilyang Gunter.
Pagkakataon. Anong sinasabi mo diyan? Tanong ni Gerald habang nakatingin kay Felton na nakahandusay pa rin sa lupa bago siya pumalakpak. Kung palalayain mo ako ngayon, sasabihin ko sa lola na huwag nang pahirapan ang mga nakatira sa shantytown na ito. Kung hindi mo ito gagawin, well paniguradong ikaw ang magiging dahilan sa pagpatay ng lola ko sa lahat ng mga tao dito, sagot ni Felton. Hindi ako sigurado kung anong mga delusyon ang nasa utak mo, pero sinabi ko lang kay Leo na huwag kang patayin ka agad dahil kung mamamatay ka ng ganito ay mababawasan ang paghihirap ng lola mo. Walang kwenta kung mangyayari iyon, nakangiting sinabi ni Gerald. Nang makita niya ang nakakatakot na ngiti ni Gerald, biglang nanigas ang buong katawan ni Felton at gayon din ang espiritu niya. Makalipas ang ilang segundo, nautal siyang nagsalita, ano ba ang sinasabi mo? Sasabihin ko pa lang sa'yo ngayon na pinag-isipan ko na kung paano haharapin ang problemang ito habang papunta ako dito. Sa huli, naisip ko na kapakipakinabang ka pa rin sa akin. Dahil doon, hindi ako papayag na mamatay ka ng ganun kadali. Linisin mo na ang paligid na ito, Leo. Ibigay mo sa akin ang batang ito, utos ni Gerald nang sinimulan agad ni Leo ang maayos na pagtatapon ng maraming sariwang bangkay. Kinuha naman ni Gerald ang dead ani sa kamay ni Felton. Hindi tulad ng mga dating bulaklak, ang isang ito ay mukhang gawa sa purong ginto. Ano ito, Morganter? Tanong ni Gerald. Ito ang dead ani mother, sagot ni Felton habang nakatitig kay Gerald. Galit siya pero wala na ang kaninang dominante at aroganteng aura mula sa kanya. Humph! Gusto mo akong patayin kanina, hindi ba? Papatayin talaga kita ngayon, sigaw ni Monica habang naglalakad papalapit kay Felton bago niya sinampal ng malakas sa pisngi nito. Nanlaki ang mga mata ni Felton at pinandilatan niya si Monica, napakalaki ng intensyong pumatay sa kanyang mga mata habang sinasabi niya, Ikaw bitch ka. Mukhang gusto mo na talagang mamatay. Hindi mo ba alam na ang pinakaayaw ko ay ang masampal sa mukha? Galit na galit si Felton dahil pinutol ni Leo ang ilan sa mga meridian niya kanina, kaya hindi man lang makaipon ng lakas si Felton para makatayo. Habang patuloy siyang nagpupumiglas na bumangon, tumingkayad si Gerald sa kanyang tagiliran bago siya nito sinampal sa kabilang pisngi niya. Sa tuwing titingnan niya ng masama si Gerald, makatanggap siya ng ilang beses na sampal mula sa lalaking ito. Binigyan siya ni Gerald ng kwarto na matutulugan at galit na galit pa rin siya habang sinasabi niya. Talaga bang gusto niyong mamatay? Sisiguraduhin kong papatayin kayong lahat ng lola ko, kahit na ito pa ang huling bagay na gagawin ko. Kahit noong bata pa siya, walang nangahas na tratuhin siya ng ganito. Talagang sinasampal siya ng mga taong ito, kahit pa alam nila kung saang pamilya siya nagmula. Sa tingin ko kailangan mong gumising sa katotohanan, Morganter. Kung hindi mo pa nakikita, nasa kamay na kita ngayon. Sa palagay mo ba ay kaya mong manatiling buhay hanggang sa makausap mo muli ang iyong lola? Hindi ko rin hahayaang makawala ang matandang iyon, sagot ni Gerald nang binuhat niya si Felton sa lupa bago siya hinila ito patungo sa bakuran ng nasa middle-aged na lalaki. Nang makarating na sila, ibinagsak niya si Felton sa lupa bago sinipa si Felton ilang di pa ang layo. Pagkatapos nito, sinimulan ni Gerald na punuin ng tubig ang 3 mangkok bago niya, dahan-dahang pinaikot-ikot ang sariwang likido sa bawat isa sa kanila. Nalilito si Monica na kanina pang sumusunod sa kanya, anong ginagawa mo, Gerald? Ay, nagtitimpla ako ng isang uri ng lason. Ito ay kilala bilang inexorable witchcraft. At may kinalaman ito sa tubig. Hindi naman in general, pero double ang epekto nito sa tubig. Nang marinig iyon, biglang nagtanong si Felton habang may bahid ng galit at takot sa kanyang mga mata, inexorable witchcraft, ano nga ba ang ginagawa nito? Mabuti at natanong mo. Sa lahat ng mga secret techniques, ito ang pinakamabagsik na tipo ng witchcraft. Kapag nagsimula ito, ang iyong buong katawan ay magsisimulang mangati. Sa bandang huli, magiging malala ang kate hanggang sa kamutin mo ito ng paulit-ulit, pero hindi ito matatapos ng hanggang doon. Kakamutin mo ng kakamutin ang iyong katawan hanggang sa matuklap ang lahat ng balat mo at mamamatay ka ng kinakamot mo ang sarili mo, paliwanag ni Gerald. Mas lalo pang nanlaki ang mga mata ni Felton bago siya nagbigay ng babala, "Pipta ka. Hinahamon kita. Hindi mo ito gagawin. Niniloloko mo ako." Hindi siya pinansin ni Gerald at ipinagpatuloy lang niya ang paglagay ng lason. Nang matapos siya, tumingkayad siya sa tabi mismo ng malata na katawan ni Felton bago binuhos ang brewed inexorable witchcraft malapit sa kanya. Napagtanto niyang seryoso si Gerald, kaya mabilis na nagmakaawa si Felton, "Please, nagkamali ako, Mark Crawford.
Ako ang may kasalanan dito kaya nakikiusap ako sa iyo na huwag mong gawin ito, Mark Crawford. Pumunta lang ako dito para hulihin ka dahil sa utos ni Lola. Pero hindi nga siya ang puppet master ng lahat ng ito. Dahil doon, hindi mo dapat dinadala ang iyong sama ng loob sa kanya. Talagang napilitan akong gawin ito. Sabi mo na magagamit mo pa ako, hindi ba? Hayaan mo akong patunayan ang halaga ko. Hindi kita bibiguin, nangangako ako. Oh? Ganon ba? Bigyan mo ako ng mas maraming impormasyon tungkol sa dead anise. Sinabi sa akin ni Lola na ang regular na dead anise ay magagamit na para sugpuin at pigilan ang iyong functional yin energy. Ang dead anise mother naman ay makakatulong na gawin kang mahina. Ito rin ang pinakamahalagang pag-aari ng pamilyang Gunther, kaya bakit hindi natin ito pag-usapan? Kung ipinangako mong hindi mo gagamitin ang lason na iyon sa akin, ituturo ko sa iyo kung paano gamitin ang secret tekniko ng dead anise, at kasama dyan ang kung paano gamitin ang dead anise mother. Kaya wag mo sana akong patayin. Anong masasabi mo dyan? Tanong ni Felton habang lumulunok. Sa totoo lang, hindi ito masamang ideya. Bukod pa dito, gusto kong magtanong sa iyo ng ilang iba pang mga katanungan. Kung sasagutin mo ang mga ito ng matapat, baka magdalawang isip pa akong hindi maglagay ng lason sa katawan mo, ngumisi si Gerald. Pwede mo akong tanungin ng kahit ano. Nangangako ako na sasabihin ko ang totoo, basta alam ko ang sagot sa mga ito. Pakiusap, huwag mo akong patayin, nakiusap si Felton dahil ang nasa isip niya na lang ngayon ay ang manatiling buhay. Kung tutuusin, hindi natatakot si Gerald kahit na ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang lola para pagbantaan siya. Takot na takot rin si Felton sa lason na nilagay sa kanya ni Gerald. Masyadong brutal at masama ang method na ginamit niya. Gusto na lang ni Felton na kainin na lang niya ng buhay si Gerald sa sandaling iyon, at alam na alam niya kung sino ang mas makapangyarihan ngayon. Dahil dito, sinimulan niyang turuan si Gerald kung paano gamitin ang dead anise at ng dead anise mother. Siniguro rin niyang sagutin ang lahat ng tanong ni Gerald ng totoo. Pagkatapos magtanong ni Gerald, tumingin ng diretso si Felton sa mga mata ni Gerald bago niya sinabing, "Ayan, nasagot ko na ang bawat tanong mo at nagdagdag pa ako ng ilang impormasyon na hindi mo hiningi. Sinabi ko na sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Dahil doon, hindi mo na ako papatayin, hindi ba? Huwag kitang patayin. Pero totoo na maayos na ang problema sa pagitan natin, ikaw pa rin ang taong humiwa sa braso ni Sierra. Hindi pa ako nakapaghiganti dahil doon, pero meron akong perpektong solusyon sa problemang iyon. Itatanim ko ang lason sa iyo at kasama niyan, ituturing na maayos na ang lahat ng problema sa pagitan natin, nakangiting sumagot si Gerald. Ikaw, ng ina mo? Sa tingin mo ba't nga ako? Galit na sumigaw si Felton habang ang mga asul na ugat ay nagsimulang magpakita sa kanyang noo. Ano naman? Inisip mo ba talaga na pakakawalan lang kita, bobo ka, ngumisi si Gerald bago niya binuhos ang laman ng bowl kay Felton. Hindi nagtagal, matagumpay niyang naitanim sa katawan ni Felton ang inexorable witchcraft. Nang ina mo ka. Papatayin kita. Hihiwain kita sa 1,000 piraso kung hindi mo alisin ang lason sa sandaling ito, hysterical na sumigaw si Felton habang nahihirapan siya sa lupa. Nakita ni Gerald ang matinding takot sa mukha ni Felton, ngunit kaswal lamang siyang sumagot, alisin. Hindi mo ba alam kung bakit ito tinatawag na inexorable witchcraft? May ibig sabihin ba sa likod ng pangalang iyon? Ito ay tinuturing na isa sa mga mabangis na secret witchcraft technique. Ito ay walang alinlangan ang pinakamakapangyarihan, may magandang dahilan kung bakit ito tinuturing na ganun. Kung tutuusin, imposible na matanggal ito. Ang record tungkol sa secret technique na ito ay makikita lamang sa Secret Techniques book. Dahil doon, walang sinuman ang nakakaalam kung paano alisin ito. Hindi mo kailangang mag-alala sa ngayon dahil hindi ko pa na-activate ang lason. Ang mga epekto ng inexorable witchcraft ay gagana sa sandaling gamitin mo ang iyong inner strength. Ituring ito bilang babala at huwag mo akong sisihin kung dumating ang oras na i-activate mo ang iyong inner strength ng sarili mo at kasalanan mo kung matrigger ang lason. Ang isa pang bagay na dapat mong tandaan na kung makahanap ka ng master na makapagtanggal ng lason, siguraduhin mong gamitin ang essential key, natatawang nagpaliwanag si Gerald. Imposible na matanggal ito. Ikaw, sigaw ni Felton nang makaramdam siya ng matinding pagkabigo. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang galit, hindi siya naglakas loob na magsalita laban kay Gerald. Ang tanging magagawa niya para pakalmahin ang kanyang sarili, hawakan lang ang dumi sa lupa.
Gusto niyang magmakaawa pero hindi niya ito ginawa dahil nasa katawan na niya ang lason. Dahil doon, madali niyang matrigger ang lason at magiging malala ang sitwasyon niya. Sa sandaling iyon, si Leo ay bumalik sa kanyang normal na form bago siya lumapit kay Felton at sinipa siya ng ilang beses bago niya sinabing, tapos na ang lahat, Mark Crawford. Hey! Bakit hindi pa patay ang batang ito? May dahilan pa ba para manatili siyang buhay? Medyo kapaki-pakinabang pa rin siya sa akin. Pwede mong sirain ang kanyang inner strength sa ibang pagkakataon bago mo siya itapon sa cellar at ikulong siya doon. Isa pa, kailangan mong manatili dito sa Shantytown para protektahan si Monica at ang iba pang mga villagers. Sinabi ko kay Felton na magpadala ng text message para sabihin sa mga tauhan ng pamilyang Gunter na baguhin ang kanilang target. Mas mabuti ang pakiramdam ko kung nanatili ka dito, sagot ni Gerald. Sige, Mark Crawford. Ano ang gagawin mo sa ngayon? Hahanapin ko si Rosie Slow. Huwag kang mag-alala, kaya kong umalis ng mag-isa, sabi ni Gerald bago siya tumalikod para umalis. Kailangan niyang hanapin muli si Seth at Suri. Sumunod ka sa akin. Ihahagis kita sa cellar, sabi ni Leo sabay chuckle bago binuhat si Felton gamit ang isang kamay. Sa kanyang kasalukuyang estado, nadama ni Felton na siya ay walang iba kundi isang maliit na sisiw na hindi man lang nangahas na lumaban o magsalita. Tungkol naman sa panig ni Gerald, siniguro ni Suri na makontak si Rosie kapag sumapit ang tanghali na sinasabi sa kanya na may gustong makipagkita sa kanya. Dahil sa sobrang tiwala ni Rosie kay Suri, pumayag siyang makipagkita kay Gerald sa kabila ng kanyang busy schedule. Dahil doon, dumiretso sina Gerald, Suri, at Seth sa kumpanya sa Querton City, kung saan kasalukuyang naroroon si Rosie. Nang makilala siya, naramdaman agad ni Gerald na napakalakas ng aura ni Rosie, gaya ng inaasahan niya sa kanya. Sa madaling salita, mayroon siyang perpektong katawan para sa babaeng nakaputi. Hindi alintana, habang nakatayo sa harapan niya ang tatlo, ang maputi at magandang babae, na mukhang dominanteng chairman sa edad na 27, ay nagtanong, "Ikaw si Mark Crawford, tama?" Sinabi sa akin ni Suri na hinahanap mo ako. Paano kita matutulungan? Ikinagagalak kitang makilala, Chairman Slow. Dumiretso ako sa paghabol at sasabihin na kailangan kong sumama ka sa isang lugar. Mas partikular, gusto kitang hiramin ng wala pang 3 araw. Siyempre, hindi ko hinihiling sa iyo na gawin ito ng libre. Mula sa narinig ko mula kay Suri, ang iyong kumpanya ay lumilitaw na kasalukuyang nakararanas ng isang napakalaking krisis sa pananalapi, tama ba ako? Sasabihin ko na ngayon na kapag pumayag ka sa aking kahilingan, handa akong bayaran ka ng higit sa 10 beses ng halaga ng kasalukuyang utang mo, sagot ni Gerald nang hindi nagpapatalo. Nang marinig iyon, nakita ni Rosie ang sarili na bahagyang nakasimangot. Na may mapait na ngiti, pagkatapos ay sinabi niya, humihingi ako ng tawad, Mark Crawford, ngunit ano nga ba ang ibig mong sabihin sa hiram? Natatakot ako na ang hinihiling mo ay sadyang hindi maginhawa para sa akin na obligado. Bagamat agad niyang tinanggihan ang hiling nito, hindi maiwasan ni Rosie na magtaka kung sino ang guwapo at pinong taong ito. Ano ang ibig niyang sabihin sa pahiram sa kanya? Ano pa, ang halagang kailangan niya para makayanan ang krisis sa pananalapi ng kanyang kumpanya ay hindi bababa sa $100 milyong. Kung susundin ang iminungkahi niya, hindi ba 10 beses ng halagang iyon sa $1 bilyong? Dahil sa ito ay malinaw na hindi ka panipaniwala, Rosie mabilis na natagpuan ang kanyang sarili concluded na Gerald ay hindi isang maasahang tao. Dahil doon sa isip, tumayo na lang siya para umalis para matapos na siya sa kakaibang usapan na ito. Sa sandaling iyon, biglang may narinig na sigaw mula sa labas na nagsasabing, "Markafin. Hindi ka basta-basta pwedeng pumasok ng ganyan. Ang aming chairman ay nakikipagpulong sa isang bisita ngayon." Ba? Bugaw lang ang nakakasalamuhan niya, di ba? Umalis ka na sa daraanan ko. Nakikipagkita ako kay Rosie, deklara ni Markafin habang nakabukas ang pinto ng opisina. Kasunod nito, ang lahat ay nanood habang ang isang nakasuot na matandang lalaki, na mukhang nasa edad na 60 taong gulang, na nakasuot ng goatee at nakasuot ng sombrero sa ulo, ay pumasok sa silid kasama ang kanyang bodyguard. Kung hindi alam ng 4 na tao sa loob ng opisina, tiyak na akalain nilang tagabanda ang matandang iyon. Kamay sa kanyang bulsa, pagkatapos ay sinabi ni Markafin sa isang walang pakialam na paraan, ang iyong nasasakupan ay tunay na ignorante, Rosie. Naiisip mo ba na talagang pinipigilan niya akong pumasok sa opisina mo? Paanong hindi niya malalaman na engaged ka na sa akin? Patawarin mo ako, Titus. Nabaliw ka na ba?
Sino sa mundo ang nakipagtipan sa iyo? At saka, sa tingin mo ba talaga na ang opisina ko ay isang lugar na maaari mo lang puntahan kung kailan mo gusto, ganti ni Rosie. Sa nakikita ni Gerald, sapat na ang naiinis na ekspresyon ni Rosie para sabihin sa kanya na hindi man lang siya interesado kay Titus. Gayunman, hindi ka ba interesadong alamin kung bakit ako sabik na pumunta para hanapin ka ngayon? Huwag kang mag-alala, tinakpan kita. Kita nyo, kasama ang iyong ina na kasalukuyang may sakit at nasa vegetative state, nagpatuloy ako at nagkusa na maghanap ng nangungunang doktor para sa iyo. Ang doktor na pinag-uusapan ay si Drivian Zouch, at kilala siya sa pagpapagaling ng ilang iba pang mga pasyente na nasa vegetative state din, paliwanag ni Titus habang mabilis na ipinakilala si Vivian kay Rosie. Nang marinig iyon, si Rosie, na sa una ay nagbabalak na sumimangot at itaboy si Titus palabas ng kanyang opisina sa galit, nahanap ang sarili na pinipigilan ang kanyang dila habang lumulunok siya at lumingon kay Drisoch bago sinabing siya ba iyon. Ako talaga, Miss Lowe. Just so you know, nagmakaawa sa akin si McAfee ng pinakamatagal bago ako pumayag na sumama. Talagang willing siyang mag-effort sa'yo, sabi ng doktor habang nakapatong ang kanyang kaliwang braso sa kanyang likod habang hinahaplos ang kanyang goti gamit ang kanyang kanang kamay, isang pose na nagmumungkahi na siya ay tunay na eksperto sa mundo. Narinig mo iyon, Rosie? Nakikita mo ba kung gaano kita kamahal ngayon? Speaking of which, sino naman yung bugaw na yon? Nguso ni Titus habang nakatingin kay Gerald ng masama ang tingin. Hindi ko rin siya kilala. Meron akong iba pang mga bagay na dapat asikasuhin, Mark Crawford. Mukhang hindi ako makakatulong sa kahilingan mo. Excuse me, kailangan kong alagaan ang nanay ko ngayon, sabi ni Rosalie. Sa totoo lang, kung hindi lang si Suri ang naghatid kay Gerald ngayon, hindi na aksayahin ni Rosie ang oras niya noong una pa lang. Pag-isipan mo ang suggestion ko, Chairman Slow. Maganda ang terms na binigay ko at makatanggap ka ng isang bundok ng pera na hindi pa nahawakan ng maraming tao. Para maging sulit ang deal, gagamutin ko ang sakit ng nanay mo basta pumayag ka sa proposal ko, sagot ni Gerald. Tama, Chairman Slow. Kaya niyang gawin iyon, dagdag ni Suri. Sa totoo lang, sinubukan ni Suri ang kanyang makakaya na irekomenda si Gerald kay Rosie dahil gusto niyang tulungan niya itong gamutin ang nanay ni Rosie. Kung tutuusin, alam ni Suri kung gaano kalala ang sakit ng nanay ni Chairman Slow para kay Rosie. Sigurado si Suri na makakatulong si Gerald dahil nagkaroon na siya ng karangalan na masaksihan ang mahiwagang tekniko ni Gerald sa paggagamot sa kanyang lolo. Kung tutuusin, halos kalahating oras na pagkatapos ma-ingest ang oxyblood pellet ni Gerald para lalong maging kulay rosas ang kutis ng kanyang lolo. Sa katunayan, kaya pa niyang tumayo muli sa puntong iyon. Dahil doon, alam ni Suri na dapat lang tawaging matalinong doktor si Gerald. Kayo, nakakagamot din kayo ng mga sakit, hindi makapaniwala na tinanong ni Rosie. Noong una ay naisip niya na hindi mapagkakatiwalaan si Gerald. Sa kabila ng lahat, sinabi ni Gerald na tutulungan niyang makayanan ang financial crisis ng kanyang kumpanya. Kung hindi pa iyon sapat, sinasabi na niya ngayon na kaya niyang pagalingin ang nanay niyang may sakit. Imposible na mahulog siya sa matatamis na salita ng lalaking ito. Humph! Pinahalagahan ko ang offer mo, Mark Crawford, pero mas handa akong magtiwala kay Drisoch, sagot ni Rosie habang sinasabi niya ang iniisip niya ng walang pag-aalinlangan. Inutusan niya ang kanyang tauhan na palayasin siya, ngunit ngumiti lang si Gerald bago niya sinabing, bahala ka, Chairman Slow. Sana hindi ka magsisi sa desisyon mo. Hindi sumagot si Rosie, ngunit biglang sumigaw si Titus na kanina pa nawawalan ng pasensya, ng ina mo. Hindi mo ba naiintindihan ang gustong sabihin ni Rosie? Bata ka pa at hindi mo alam ang buhay dito. Ang lakas ng loob mong sabihin na kaya mong pagalingin ang mga sakit. Sa tingin ko meron kang masamang intensyon para mapalapit sa fiance ko. Palayasin mo ang lalaking ito, hero. With all due respect, McAfee, nangako ako na hindi ako atake sa isang tao na walang armas. Kung aatake ang lalaking ito, sisiguraduhin kong tuturuan ko siya ng leksyon. Pero hindi niya ginawa iyon. Mukha siyang regular na tao, at hindi ko kayang saktan ang ganoon, sagot ni Hero, na kanina pa nakatayo sa likuran ni McAfee habang naka-cross arms, at kinusot niya ang mga mata niya bago umiling. Mukhang mayabang at dominanteng si Hero, ngunit sumagot pa rin si Tito sa kanya, hindi ito ang oras para isipin ang iyong sumpa. Turuan mo siya ng leksyon. Ano ang inuutos mo sa kanya? Pumunta si Mark Crawford para makipagkita sa akin, kaya huwag mo siyang saktan.
Hindi ka pwedeng maging kareles sa gusto mo dahil lang may master ka sa tabi mo, sagot ni Rosie. Kahit na hindi niya talaga gusto si Gerald, si Suri pa rin ang nagdala sa kanya dito. Itinuring niya si Suri bilang kanyang kapatid at matalik na kaibigan, kaya sumabad si Rosie para pigilan si Titus at para bigyan ng kaunting respeto si Suri. Kung hindi si Suri ang nag-imbita kay Gerald, si Rosie ay umaasa na si Titus ang magtuturo sa batang ito kung paano umasa ng maayos. Narinig mo yun, bata? Nagmamakaawa si Rosie para sa'yo, kaya mas mabuting umalis ka na sa sandaling ito. Kung hindi, ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kalakas, babala ni Titus. Nang marinig iyon, tumawa lang si Gerald habang umiling at pilit na nakangiti. Ikaw, anong tinatawa-tawa mo dyan? Sigaw ni Titus. Mukhang tinitingnan kanya ng masama, Mark-Caffin, sabi ni Yivian na kanina pa nananahimik. Natatawa ako sa confidence mo. Ang isang tulad mo ay karapat-dapat talaga sa pangalang Mark-Caffin. Hindi mo ba alam ang abot ng makakaya mo, sabi ni Gerald habang papaalis sa pinto. Gayunpaman, biglang humarang si Hiro sa daanan ni Gerald habang naka-cross arms at kinukusot ang kanyang mga mata, bago niya sinabi, dahil ininsulto mo si Mark-Caffin, hindi kita pwedeng hayaan na umalis na lang. Tuturuan na kita ng leksyon ngayon din. Ang paraan ng pananalita niya ay parang nagsasabi na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay maliliit na langgam lang para sa kanya. Ang yabang ng isang mandirigma. Alam mo, pagkatapos kitang marinig na sabihin na tuturuan mo ako ng leksyon, curious ako kung saan mo nakukuha ang iyong kumpiyansa. Umaasa akong maintindihan mo na ang pagpapagaling sa nanay mo at pagharap sa financial crisis ng iyong kumpanya ay dahil lamang sa mabuting kalooban. Iba pa rin ang epekto ng pagtanggi mo sa akin, babala ni Gerald matapos lumingon kay Rosie habang pilit siyang ngumiti. Wow! Tinatakot mo ba talaga ang mapapangasawa ko sa harap ko? Patayin mo siya, Hiro, utos ni Titus. Mukhang kailangan kong pabagsakin ang langgam na ito, sagot ni Hiro, habang umiiling, para bang nag-aatubili pa rin siyang sirain ang kanyang pangako habang lumalapit siya. Nang makalapit si Hiro kay Gerald, itinaas lang ni Gerald ang kanyang braso at sinampal ang mukha ni Hiro gamit ang likod ng kanyang kamay. Hindi masyadong malakas ang puwersa na binigay ni Gerald, ngunit ginamit niya lamang ang inertsya mula sa pagtaas ng kanyang braso para tamaan si Hiro kaya 2 beses umikot sa ere si Hiro bago siya tuluyang lumapag sa ibabaw ng coffee table na tuluyan ng nabasag. Ang kanyang pisngi ay namamaga ng niluwa niya ang ilang sirang ngipin at hindi agad ito namalayan ni Hiro, kaya nagulat at natulala siya. Malakas pala ang taong ito. Hindi man lang nakayanan ni Hiro ang biglaan at matinding suntok na iyon. Paano nangyari iyon? Sa puntong ito, gulat na gulat si Tito sa kanyang nakita kaya napalunok na lamang siya habang umuurong. Kahit si Rosie ang kumikibot ang talukap ng kanyang mga mata nang makita niya ito. Kitang-kita niya ngayon ang kalakasan ni Gerald at nalampasan nito ang kanyang inaasahan. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang boss ng Caffin Group, sigaw ni Titus nang makabawi siya mula sa kanyang pagkatulala. Caffin Group ito, Caffin Group yan Nawawala na ako ng gana kapag naririnig kitang sinasabi mo yan. Sinusubukan mo pa bang gamitin ang Caffin Group mo para takutin ako? Sabi ni Gerald habang nakatitig kay Titus na may malamig na ekspresyon. Naramdaman ni Titus na tinamaan ng malakas na kidlat ang buong katawan niya nang tingnan siya ni Gerald. Nanginginig siya sa sobrang takot, kaya hindi niya alam kung saan nagmula ang gulat na ito, ngunit takot na takot siya na parang masisira na ang kanyang buhay. Takot na takot si Titus habang sinasabi, please huwag mo akong suntukin. Tama ka? Lahat ng sinasabi mo simula ngayon ay totoo. Hindi kita kailangang patulan, sabi ni Gerald habang nakatitig ng masama kay Titus. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Rosie bago niya sinabi, Miss Lowe, bibigyan kita ng 1 minuto para i-reconsider ang sinabi ko. Kung sumunod ka sa kahilingan ko, tutulungan ko ang nanay mo at bibigyan kita ng 10 times na kabayaran sa kailangan mo para malutas ang inyong financial crisis. Matapos sampalin si Hiro, nabuhay ang tunay na aura ni Gerald at hindi na siya mukhang manloloko sa mga mata ni Rosie. Sa halip, pakiramdam niya ngayon na si Gerald ay parang isang taong napakalakas at nakakatakot. Sa madaling salita, sa wakas ay nagsimula na siyang maniwala sa bawat salita na sinabi ni Gerald. Gustong-gusto ni Rosie na pumayag sa kanyang kahilingan ngayon at hindi niya kayang magtimpi sa napakayabang na ugali ni Gerald. Humph! Sinabi mo na tutulungan mo ako, pero nagtataka pa rin ako sa statement na iyon. May kinakaharap na napakalaking financial crisis ang kumpanya ko at kailangan ko ng hindi bababa sa $100 million para mawala ang issue na iyon.
Sinabi mo na kaya mong bayaran ang 10 beses ng halagang iyon, di ba? Gagawin mo ba ang sinasabi mo? Sagot ni Rosie dahil hindi pa siya kumbinsido. Oh? $100 million lang, gulat na tinanong ni Gerald. Nang makita iyon, huminga ng malalim si Rosie. Sino ba ang taong ito? Tama yan. 100 million ang kailangan ko, pero ang 10 times nito ay $1 billion. Payag ka bang ibigay na lang iyon? Tanong ni Rosie. Bakit hindi? Sagot ni Gerald sabay tango. Ano? Ikaw? Handa kang magbigay ng $1 billion, kaya bakit hindi mo ako bigyan ng $10 billion? Sabi ni Rosie nang biglang nanlaki ang mga mata niya sa sobrang gulat. Kahit si Titus ay nabigla at hindi siya makapagsalita sa mga sandaling iyon. Gayunpaman, nakita niyang umiling si Gerald at baka sa mga mata ni Rosie ang pag-aalipusta habang iniisip niya, ha? Akala ko pa naman mayaman ka. Agad niyang kinain ang kanyang mga salita, ngunit nabigla siya nang makita niya si Gerald ay naglabas ng tseke mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang espesyal na tseke na nakuha ko mula sa bangko bago ako pumunta dito. Walang limitasyon sa tseking ito at hanggat pumayag ka sa kahilingan ko, pwede mong ilagay ang anumang halaga na gusto mong makuha sa tseke na ito. Hindi mo kailangang pigilan ang sarili mo. Isulat mo lang kung ano ang halaga na gusto mong ilagay, sabi ni Gerald sabay abot kay Rosie ng tseke. Ikaw. Ang lahat ng tao sa kwarto ay nakatingin sa kanya sa sobrang gulat. Ang sinuman ang maniniwala sa pahayag ni Gerald kung hindi nila narinig ito sa sarili nilang mga tainga. Gayunpaman, narinig ni Rosie ang sinabi niya sa pagkakataong ito, alam din niya na ang espesyal na tseke ay totoo at naramdaman niya na si Gerald ay nagyayabang lamang. Hindi niya alam kung paano niya nakuha ang tseking iyon, pero nag-iisip si Rosie kung papayag ba siyang ibigay na lang ang pera kung isusulat niya ang $5 billion sa tseke, at alam niyang kaya niyang taasan pa ang halaga nito. Si Titus ay masyadong tulala para isara ang kanyang bibig ngayon. 2 minuto na ang nakalipas. Naisip mo na ba ang halaga na gusto mong ilagay? Kung naisip mo na, ilagay mo na ang halagang iyon sa tseke, sabi ni Gerald habang pilit na nakangiti. Ikaw ang nagsuggest nito, okay? Pwede kong isulat ang anumang halaga na gusto ko sa tseke na ito, tama? Hindi mo ito pwedeng bawiin, reklamo ni Rosie sa sobrang inis. Tulad ng sinabi ko, ilagay mo ang kahit anong halaga na gusto mo. Sige. Sobrang yaman mo, hindi ba? Ang isusulat ko ay $5 billion sa tseke, deklara ni Rosie dahil iniisip pa rin niya na nagyayabang lang si Gerald. Sa isip niya, baka masyadong maraming drama ang napanood ni Gerald sa buong buhay niya. Ang lakas ng loob niyang kaswal na ibigay ang isang tseke, at ilagay ang anumang halaga na gusto niya. Parang ginagaya lang niya ang bida ng ilang drama series na napanood niya noon. Sinusulat rin nila ang anumang halaga na gusto nila kapag sinabi ito ng bida. Pero hindi ito hihigit sa $10 milyong. Gayunpaman, masyadong mayabang si Gerald kaya hindi siya pwedeng hayaan ni Rosie na gawin lang ito. Naisip ba niya talaga na siya ang bida? Binabalaan kita, nasa batas na kailangan mong pumunta sa bangko ang ibigay ang halaga na ilalagay ko sa tseke na ito. Hindi pa huli ang lahat para bawiin ang iyong sinabi. Alam mo, sabi ni Rosie pagkatapos siyang magbigay ng huling babala kay Gerald. Chairman Slow, huwag mo siyang masyadong seryosohin, sabi ni Suri pagkatapos niyang hindi makapagsalita sa sobrang gulat. Ilang beses ko nang sinabi, ilagay mo ang kahit anong halaga na gusto mo. Na-notify ko na rin ang bangko ng maaga, kaya pwede kang pumunta sa bangko at ipatransfer ang pera sa sandaling isulat mo ang halaga na gusto mo, sagot ni Gerald na may pilit na ngiti sa kanyang labi habang umiiling. $5 billion lang naman, tama ba? Kailangan mo bang gawing big deal ito? Ikaw? Sige pala. Isusulat ko ito kaagad, sabi ni Rosie habang nakagat ang ibabang labi niya bago niya sinulat ang eksaktong halaga sa tseke. Pagkatapos nito, agad niyang tinawagan ang bangko gamit ang number na nakasulat sa espesyal na tseke. Pagkaraan ng ilang sandali, maririnig sa kabilang linya ang matamis na boses ng babae na sinasabi, "Good morning. Ikaw si Miss Rosie Slow, tama ba? Sabihin mo sa akin halaga na nakasilat sa tseke pati na rin ang iyong bank account number. Ililipat namin ang pera sa iyong bank account kaagad." Napalunok si Rosie at sinabi niya ang impormasyon na hiningi ng mga sales personnel. Pagkatapos nito, sinimulan ng sales personnel ang transfer process habang sinasabing, "Salamat. Please maghintay ng ilang sandali."
Halatang halata sa puntong ito na ang mga customer na tulad ni Gerald ay hindi na kailangang pumunta doon ng personal para gawin ang transfer process. Kung tutuusin, ang kanyang mga salita lamang ay sapat na para maging certification ng matanggap ni Rosie ang notification na successful transfer sa kanyang cellphone. Nakatitig siya sa kanyang cellphone at napalunok si Rosie bago siya lumingon kay Gerald at hindi siya makapaniwala. Totoong binigyan niya si Rosie ng $5 billion. Ikaw? Paano? Paano ka naging ganito kayaman? Paano kung 10 billion ang ilagay ko sa tseke sa halip na $50 billion? Nagtatakang tinanong ni Rosie. Ano naman kung $50 billion ang isulat mo? Extra zero lang naman ito, tama ba? Ano naman, sagot ni Gerald. Hindi niya maisip kung bakit masyadong pinahalagahan ng mga tao ang pera. Kung tutuusin, si Gerald mismo ay patuloy na nag-iisip kung paano siya makakabalik sa kanyang buhay bilang isang mahirap. Na-miss niya ang mga nakaka-relax at masayang mga araw bilang isang mahirap na tao. Ano? Isa lang itong dagdag na zero, sigaw ni Rosie nang mabigla siya sa sinabi ni Gerald. Meron pa bang makakalapit at saktan ang lalaking ito? Sobra siya. Maayos na ang transfer ng pera, kaya umalis na tayo, sabi ni Gerald. Umalis tayo? Saan? Nagtatakang tinanong ni Rosie. Hindi ba may malalang sakit ang nanay mo? Pagagalingin ko muna siya at umaasa ako na gagawin mo ang pinagkasunduan natin na hihiramin kita ng 3 days. Kapag natapos na ang 3 araw, tapos na agad ang gawain natin. Kung sa tingin mo ay hindi pa sapat ang pera na iyon, pwede kang humingi sa akin ng higit pa. Kung gusto mo pa ulit ng tseke na katumbas ng kanina, walang problema, sagot ni Gerald nang inilagay niya ang kamay niya sa bulsa bago siya naglakad papunta sa pinto. Nang madaanan niya si Titus, agad na yumuko si Titus kay Gerald habang sumisigaw ng brother. Nagsisisi na siya ngayon na hinusgahan niya si Gerald dahil lang sa itsura niya. Kung tutuusin, si Gerald ay isang mahusay at determinadong tao. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.